Amen. So, praise the Lord. Morning Revival preview na naman tayo. At ang schedule natin ngayon ay week 1, day 5. Amen. Para sa ating mga Bible verses, 2 Peter 1:19, Philippians 2:13. And we have the prophetic word made more firm, to which you do well, to give heed as to the lamp shining in a dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Amen. Philippians 2:13, for it is God who operates in you, both the willing and the working for His good pleasure. Amen. So dalawang verses ito, powerful verses. So yung huli kong binasa, binabanggit dito ang Diyos na gumagawa sa loob natin. So ang paggawa ay hindi sa ating panig. Madalas kasi ang binibigyan natin ng pansin, yung paggawa natin. Pero dito, hindi. Ang sinasabi niya rito, yung paggawa ng Diyos sa atin. Kung tutusin, kung hindi gumawa ang Diyos sa iyo, hindi ka makakagawa para sa Diyos. Dapat ang ating mga paggawa para sa Diyos o mga paglilingkod natin ay bunga ng kanyang paggawa. Kaya ang linaw, sabi niya, it is God who operates in you. Ang Diyos ang gumagawa sa loob natin. So yung unang verse naman na binasa natin, sa 2 Peter 1:19. Ano naman ang sinasabi rito? Ito naman ay prophetic word. Prophetic word na gumagawa sa loob natin. Kanina binanggit yung Diyos na gumagawa sa loob natin. Dito naman binabanggit na may paggawa sa loob natin. Prophetic word ito. At sinasabi niya kung ang salita ay pinag-uukulan natin ng pansin, to which you do well to give heed. Ito ay magiging isang ilawan. Ang salita ay maging ilawan sa atin. At itong ilawan na ito ay katulad ng araw, day, dawns, ang araw na sisikat sa atin, sa loob natin, na siyang tala sa umaga, na sisikat mula sa ating puso. So may connection yung liwanag, yung tala doon sa salita. Yung salita ay pwede nating sabihin na kung binigyan mo ng pansin ang salita, ito ay katulad ng tala, ng liwanag na sisikat mula sa ating puso. So yan yung nakita ko dito. Sa mga kapatid, magbabasa na ako. In the days of the Magi, the seeing of the star was a miraculous occurrence. But today to see the morning star is only normal and should be a regular experience. So, nandun pa rin tayo sa between. So, nandun pa rin tayo sa topic ng between. Kasi yung topic natin ngayon ay tungkol sa liwanag. Kaya hindi tayo lalayo doon sa paksa ng between. Na kung saan sinasabi, na nung panahon ng mga Magi, di ba nakita nila yung between. Yung pagkakita nila sa between, yung panahon na yun, ay napakabihirang pagkakataon at napaka-espesyal. At pwede mo sabihin na ito ay isang milagro na nakita nila yung between. Hindi kasi ordinaryong between yan eh. Yung between na yan ay merong kinalaman kay Kristo, sa gisag ni Kristo. Kaya sinabi sa atin na yung between ay between ni Kristo. At pwede mo nga i-interpret na yung between na yan ay si Kristo mismo. Sa gisag ng liwanag. So yung pagkakita ng mga Magi dyan, napaka-special na pangyayari at ito ay tinuturing na katulad sa isang milagro. Kita nila yung between. Si Kristo.
na sa buong buhay nila, hindi pa nila nakita yan. Okay, so yun yung tungkol dyan. Tapos sinasabi niya, pero ngayon, ang makita si Kristo bilang tala sa umaga ay isang normal na bagay at dapat maging pang araw-araw nating karanasan, regular experience. So, dapat palagi nangyayari na yan. Hindi na yan milagro. Noon, milagro yan. Nakita nila talaga yung physical na between. Pero ngayon, ang makita mo si Kristo bilang between na nagliliwanag ay dapat normal na buhay natin yan. Dapat yan ay araw-araw na nangyayari. Dapat yan ay araw-araw mo nararanasan. Ito ay ang pagranas kay Kristo bilang tala sa umaga. So, ano si Kristo sa iyo? Dapat siya ay tala sa umaga. Dapat nadadala ka sa liwanag ng Panginoon. At ang liwanag ng Panginoon ay nagliliwanag, sumisilay sa iyo. So yan dapat araw-araw na nating karanasan. Dapat normal na karanasan yan, hindi milagro yan. Yan ay buhay natin araw-araw. Nakita mo ba ang Panginoon kanina? Nagliwanag ba siya sa iyo? Dapat na meron kang ganyang karanasan. At hindi lang paminsan-minsan, dapat ay araw-araw. Kaya ginamit niya yung salita, regular experience yan. Kasi pag binanggit mong regular experience, araw-araw, mayat-maya. Hindi lang sa umaga, tanghali, hapon, regular mong nararanasan ng Panginoon bilang tala sa umaga. Huwag mo yung i-expect na miracle pa. Panginoon, sana makita kita. Katulad ng mga magi. Bigla nakita yung tala. Napakagandang between mo. Hindi. Pwede mo na siya makita araw-araw. Amen. Normal yan. Day by day, we need to have the morning star rising in our hearts. We should not merely read the Bible and not even merely read the Bible. We need to give heed to the prophetic words until the day dawns and the morning star rises in our heart. So kanina, binabanggit natin, dapat araw-araw mo nakikita yung tala sa umaga. So ito ang paraan. Yung tala sa umaga ay pwede mo makita sa pamamagitan ng prophetic word. Prophetic word, yung salita na binabasa natin. O itong morning revival, yung Biblia, yung mga spiritual book, yan ay mga salita na sa pamamagitan yan, madadala ka sa karanasan ng tala sa umaga. So, yun yung ibig sabihin. Kaya sinasabi niya, araw-araw pwede. Hindi na siya special, araw-araw. At dapat ito ay nagiging karanasan natin. At ito ay mangyayari sa panahon na dumudulog ka sa salita. Kaya pumunta ka sa morning revival, magbasa ka. Pumunta ka sa Biblia, magbasa ka. Diba? Mga spiritual books sa recovery, ang dami. Sa panahon na to, yung mga printed books na mga hard copy, andyan na sa cellphone natin. Buksan mo yung ministry, dami message. Sobrang dami. Yan ay mga salita na pwedeng magdala sa iyo sa karanasan ng tala sa umaga. So yun yung sinasabi sa atin na posible na. Hindi na yan katulad ng karanasan ng mga magi na minsan lang nila naranasan yung tala sa umaga o yung between ng Panginoon. At sinabi rito, kapag ikaw nadala ka sa liwanag ng ilawan ng salita, yung salita liwanag yan eh. Sabi niya, yung morning star. Sino yung morning star? Ang Panginoon. Sabi niya, will rises in your heart. Sisikat siya mula sa iyong puso. Sisikat siya mula sa iyong puso. Parang yung araw na sumisikat. Kita niyo na ba yung kagandahan ng araw? Pag sumisikat siya sa umaga. Mula sa kadiliman, unti-unti, namumula yung sangkalangitan. Kaya lumalabas na yung araw. Sumisikat na siya.
At yun ay isang tanawin na mangyayari sa puso mo sa panahon ng pagdulog mo sa salita. Sabi niya, take heed. Sabi niya, ang ibig sabihin ng take heed, mag-focus ka, pansinin mo siya, pahalagahan mo siya, pumunta ka sa kanya, desperate ka. At kapag ginawa mo yan, ganyan ka desperado sa salita, o yung tala sa umaga, ang Panginoon will rise in your heart. Wala ka na sa kadiliman. Amen. Amen. Today, therefore, the star comes from the living word. The star comes from the living word. Saan manggagaling ang star? Mula sa buhay na salita. Eh kung hindi ka lalapit sa salita, wala kang star. Yung dilim. Diba? Diyan manggagaling yung bituin sa salita. Kaya yung mga Kristiyano na talagang hindi nila pinababayaan, na hindi sila dumulog sa salita. Lagi silang niliwanag pag nakita ang liwanag ng kanilang expression. Brother, ba't nagliliwanag ka? Pwede niya sabihin secret, pero ngayon hindi na siya secret. Kundi, alam ko na yung sikreto mo. Kanina, nagpunta ka sa salita. Ayan, nagliliwanag ka na ngayon. Kaya, importante ang salita. Yun yung sinasabi ko. Sabagat ang salita ay katulad ng ilawan sa buhay natin. At yung ilawan na yan, dadali niya ang Panginoon. Nasisikat siya mula sa puso mo. Amen. Amen. Okay, so, I am so happy that in 2 Peter 1:19, we have the word and the morning star together. So, ito yung verse na binasa natin, na pinakita sa atin. Magkasama yung salita at yung morning star. So, hindi sila naghihiwalay. First, we have the word. Second, by giving heed to the prophetic word, we have the morning star rising in our hearts. If we will simply go along continually with this inner rising star, we will consistently be in the Spirit. This is the New Testament service. Ano ba ang paglilingkod sa Bagong Tipan? The Spirit. So, I think sa Romans chapter 1, binanggit dyan na naglilingkod tayo sa Espiritu. Ang paglilingkod sa Panginoon ngayon sa Bagong Tipan ay maging ang nasa Espiritu. Kapag ikaw ay nasa Espiritu, naglilingkod ka sa Panginoon. Kasi yung concept ng service, parang work sa atin yan. Nag-preach ng gospel, nag-shepherd, may mga Levitical word na lilinis ng meeting ko, nag-aayos, nag-drive sa mga kapatid, nagpropropesiya. So yun yung work. So, ang konsepto natin, pagdating ng work, mga gawa, ginagawa natin. Nagbibigay ng message. Pero ang service, mga kapatid, ay ang pagiging nasa Espiritu. Yan ang service. No? Kaya, wala lang akong time. May isang word sa Romans, I think. Romans chapter 1 na sinasabi dyan. The God whom we serve in our spirit. In our spirit. So the moment na pumasok ka na sa Espiritu, nandun ka na sa service. Kaya, yan ang importante. At ito ay nangyayari, okay, kung tayo ay pumupunta sa salita, at mula sa salita, nagre-resulta siya na kung saan ang Panginoon bilang tala sa umaga ay sisikat sa ating puso. So, mula sa salita na tinamasa mo, ang Panginoon ay katulad sa ilawan o bituin na sisikat mula sa ating mga puso. At ang resulta nito, mapupunta tayo sa pagiging nasa Espiritu.
At yan ang totoong paglilingkod sa Panginoon. Kasi ano mang gawin mo, mag-preach ka ng gospel, ano pa, magpropesiya ka, magpastor ka, nagdadrive ka sa mga kapatid, nagluluto ka para sa kanila. Pag wala ka sa Espiritu, lahat ng yan ay hindi paglilingkod. Sapagkat kung tayo ay nasa Espiritu, doon lang makakagawa si Kristo sa atin. At ang paggawa ni Kristo sa atin ay magbubunga ng ating paglilingkod. At yan ay nangyayari kung tayo ay nasa Espiritu. Kaya ito, merong ano siya eh. May sequence. Yung mga spiritual na bagay, usually naka-sequence siya. At itong sequence na ito, nag-umpisa siya sa salita. Mula sa salita, dinala niya ang Panginoon bilang tala sa umaga na siyang sisikat mula sa ating puso. Magkakaroon ka ng pagdama, karanasan tungkol sa liwanag ng Panginoon. At ito, dadaling kanya tungo sa Espiritu. Ang Espiritu dito, yung pinaghalong Espiritu natin. Tungo sa Espiritu, makakapasok ka sa kasaklawan ng Espiritu. At mula dyan, makakapaglingkod ka sa Panginoon. At yan ay isang sequence. Na pag kinat mo, halimbawa, hindi ka pumunta sa salita. Paano magsisikat ang Panginoon sa iyong puso? Walang pagsikat sa iyong puso. Diba? Pag walang pagsikat, yung liwanag mula sa puso mo, hindi ka makakapasok at makakaisa ang Panginoon sa Espiritu. Pag ganon, hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon. Ano mang gawin mo, hindi paglilingkod sa Panginoon kasi wala ka sa Espiritu. Amen. Kaya meron siyang sequence. Kaya nga, pag-gising mo sa umaga, ang una mong gawin, pumunta ka na sa salita. At mula sa salita, pray ka, basahin mo ang salita ng may panalangin, hipo mong Panginoon. At makapasok ka sa karanasan kung saan ang Panginoon ay sisikat, yung kanyang liwanag ay sisikat mula sa iyong puso na katulad ng araw. Kung bago mo ginawa yan, nasa kadiliman ka, pero daman-daman mo, liwanag ng Panginoon. Sumisikat mo sa ating puso. Amen. Amen. Okay, so tuloy ko na yung basa. Today's reading na ako. The transfiguration of the Lord Jesus was the realization of what He is. When He was confined in His flesh, people thought of Him as only a little man from Nazareth. The kingdom was in Him, but they could not see it. Amen. So binanggit dito yung transfiguration. Ang transfiguration mababasa ninyo sa Matthew 17, 1-2. So ano yung transfiguration? Ito ay yung pangyayari na sinama ng Panginoon yung mga disipulo niya sa tuktok ng bundok. Sa bundok nangyari ang transfiguration. Sinama niya ang kanyang mga disipulo, si James, si John, si Peter, tatlo. Dinala niya sa tuktok ng bundok. At sa kanilang harapan, ang Panginoon ay nagliwanag. Biglang lumabas yung liwanag na matindi mula sa kanyang kalooban. Ibig sabihin, parang nakatago siya. Na boom! Parang biglang hindi na nila matignan yung mukha ng Panginoon. Sabi ng Biblia, ang mukha niya katulad ng liwanag ng araw. Ano yung araw? Pag sa kasikatan niya, hindi mo siya kayang tingnan. Pag pinilit mo, makikita mo lang yung pinakaaninaw ng bilog. Pero sobrang liwanag mo. Sisirain yung mata mo niyan pag hindi mo inalis dyan. Kasi sa lakas ng liwanag. Kaya sabi, yung Panginoon ay nagliwanag na katulad ng araw, hindi nila matignan ang Panginoon. At doon sa pagkakataon na yan, nagpakita din yung dalawang wala na namatay na, mga
mga banal na namatay, si Moses at Elijah. Sumulpot yun. At sinasabi sa atin, yung insidente na yan ay ang pagpapakita ng kaharian. Basahin yun dapat. At least yung mga binabanggit dito, may konti kang kaalaman. Maiintindihan mo lalo. So, ganun na nangyari. Yun yung transfiguration. Kaya kung tawagin yung bundok ay Mountain of Transfiguration. So, yan yung incident na nangyari. At pwede natin sabihin, yung liwanag, hindi siya nanggaling sa langit na biglang liwanag. Kundi ito ay nagmula sa Panginoon na lumabas siya. At mula dyan, nakita nila ang kaharian. Ano ang karanasan nila? Liwanag. Saan nanggaling yung liwanag? Mula sa Panginoon. So, yan yung transfiguration. Okay, so sabi rito, the transfiguration of the Lord Jesus was the realization of what He is. Ito ay ang pagkatanto, paghahayag kung ano siya. Kung ano siya. Ibig sabihin, sa loob ng Panginoon, merong liwanag na nakatago. At yan ay ang kaharian. Ang kaharian ay nasa Kanya, pero nakakulong siya sa loob ng Kanyang shell of humanity. When He was confined in His flesh, people thought of Him as only a little man from Nazareth. The kingdom was in Him, but they could not see it. So, nung bago magliwanag ang Panginoon, pag tinignan mo siya, tao lang siya. A little man of Nazareth. Parang ordinary tao. Wala namang masyadong special. Minsan sinasabi nga natin, ayon sa Biblia, siya ay meron siyang marred face. Ibig sabihin, mapanglaw yung mukha niya physically. At dahil dyan, walang masyadong outward beauty yung anyo ng Panginoon sa laman. At medyo old face kasi napagkamalan nga siyang 50 eh. Nung siya ay 30 plus lang ang age ng Panginoon nung nakita siya ng mga tao. Napagkamalan siya 50. Pag 30 ka lang napagkamalan ka ng 50, ibig sabihin old face ka. Wala kang kagandahan sa labas. Pag 50 ka na, napagkamala ka 30, so baby face ka, guwapo ka. So yun yung nangyari. Kaya nung ang Panginoon, nakita nila sa kanyang laman, wala sila masabi. Ano lang, ordinary tao. Pero, yung liwanag ng kaharian nasa loob niya, na ipinalabas niya sa bundok ng transfiguration. Liwanag. Grabe liwanag. Parang yung mga mananampalataya niya, ang experience nila, nadala na sila sa manifestation of the kingdom. Nakita nila yung liwanag sa panahon na yan. Ibig sabihin, ganyang kaliwanag ang Panginoon sa panahon ng kaharian. Nakita ko, hindi mo titigan. Kanyang liwanag. Grabe. So, ganun yung nangyari. No? Okay, so maglagay akong mic. Okay, so, yan. Amen. He went to the mountaintop and there he was switched on. He was shining. His shining came from within, not from the heavens. Something within him was shining. Ayan yung sinasabi ko. No, mula sa loob niya, nagkaroon ng pagliliwanag, anliwanag. Para bang meron siyang switch. So yung mga ilaw ganyan madilim, switch on mo para yung ilaw lumabas. Nandyan yung mga bumbilya pero walang liwanag. Kailangan i-switch on. Parang ang Panginoon nandun din siya. Wala pa siyang liwanag. Biglang nag-switch on siya. Boom! Ayun, lumabas yung liwanag. Ang ganda. Sobrang kalwalhatian ang nangyari ng panahon na yan. Amen. Although this reality was present within him,
Before his transfiguration, people could not observe it. However, at his transfiguration, his disciples could observe something shining out from within him. Amen. So, yung mga disipulo niya, naniniwala ako, bago nangyari yung transfiguration ng Panginoon, wala silang ganyang concept na merong ganyang liwanag na nakatago sa Kanya. At yun yung mga panahon na palagi niyang binabanggit yung tungkol sa kaharian. So, hindi nila pinapansin yan. No? Pero sabi naman, kayo, pakita ko na nga sa inyo yung kaharian. Umakyat sila sa bundok. Yan, at tiyong, yung boom na lumiwanag, nagkaroon ng liwanag. Nakita nila yung kaharian. No? At blessed naman sila. Sapagkat yung kaharian na yan, ng pagpapakita, ay sa darating pa na panahon sa pagbabalik ng Panginoon. Yan ay reward. At ang pagpapakita ng kaharian ay iiral ng 1,000 taon bilang gantimpala. Pero doon sa Mount of Transfiguration, pinatikim lang sa kanila. Dahil pagpapakita yan, kaya pinakita ng Panginoon ang kaharian sa kanila. Kaya kung tawagin natin yan, manifestation, pagpapakita. Pero sa panahon na yon, magiging reward siya. At ang mga disipulo niya, pinalakas niya, pinakita niya na ang kaharian ay nasa Kanya. Nasaan ang kaharian ng panahon na yun? Nasa Panginoon. Nakakoncealed, nakatago sa Kanyang humanity. At ito ay dadalhin niya sa second coming niya. Pero sa panahon na yan ay isang kaharian na nakikita at iiral na 1,000 taon bilang gantimpala. At sa panahon na yan, wipe out na lahat ng mga gobyerno at kapamahalaan sa lupa. Wala nang gulo. Sa panahon na ito, nagkakagulo. Kasi ang mga namumuno ay mga tao na nasa ilalim ng kontrol ni Satanas. Kaya ang nasa likod ng gulo ng mundo ngayon ay si Satanas. Yung mga namumuno dyan, hawak niya yan sa leeg lahat. Kaya minsan nagtataka tayo bakit ba ang gulo ng mundo? Hindi naman dahil sa kulang sa pera. Kaya magulo. Kulang ba sa pera? Yung Middle East, ang daming pera dyan. Yaman sa langis. Yung mga tao dyan, hindi na nga nagtatrabaho, nabubuhay dahil sa dami ng kanilang kayamanan. Di ba? Naghihirap ba ang Russia? Hindi. Yan ay isang lugar na napakayaman. Ang dami rin nilang langis, ang yaman ng Russia. Pero bakit nagkakagulo? Kasi ang gobyerno ng tao magulo. Nandyan ang corruption, nandyan ang lahat ng uri ng kasamaan. Pero pagbalik ng Panginoon, dadali niya yung kaharian ni Kristo. Isang kaharian na puno ng kapayapaan na galing sa Panginoon. At ito ay magiging gantimpala sa lahat ng mga tao na namuhay sa loob ng kabanalan, tapat na naglingkod sa Panginoon, nabuhay sa liwanag. Sila ay magiging kasamang hari ng Panginoon. So yan yung pinatikim, pinakita ng Panginoon. Amen. Pero ang pinakasentro na makikita natin dyan, yung liwanag. Sabagat ang ating topic ay liwanag. Amen. Amen. Okay, so although this reality was present within him, before his transfiguration, people could not observe it. However, at his transfiguration, his disciples could observe something shining out from within him. So inulit ko lang to. Amen. So we may say that this was the shining of the Lord Jesus or the transfiguration of the Lord Jesus. That he himself said that it was the coming of the kingdom, the shining forth of the Lord Jesus on the mountaintop was the coming of the kingdom. The kingdom is simply the Lord Jesus shining over you.
Ano ang kaharian? The Lord Jesus shining over you. Amen. So ang pagtikim ng kaharian ngayon, bagamat hindi natin nakita yung transfiguration ng Panginoon sa tuktok ng bundok. Pero ang kaharian ngayon, ang realidad ng kaharian ngayon, ay ang Panginoon na sumisilay sa iyo, nagliliwanag sa iyo, na kung saan ikaw ay nadadala sa liwanag ng Panginoon. So yan ang experience ng kaharian ngayon. So ang nakita ng mga disipulo noon ay kung ano ang kaharian. Pero sa panahon natin, ang kaharian ay ang pagsilay ng liwanag sa iyo. Na kung saan nakikita mo ang liwanag ng Panginoon at ito ay sumisikat sa iyong puso at nagkakaroon ka ng isang pandama na ikaw ay wala sa kadiliman, kundi nasa realidad ng kanyang liwanag. At bilang mga Kristiyano, dapat ito ay pamumuhay natin. Nabubuhay tayo sa liwanag ng Panginoon. Amen. At ito ay nagiging pagtikim sa darating na kaharian. Bagamat wala pa siya, subalit yung tikim ng kaharian na dadala ka ngayon, na kakaroon ka ng pagkatanto kung ano ang lasa ng kaharian sa darating na kapanahunan. Bagamat sa darating na kapanahunan, ang kaharian ay full taste na siya. Buong panlasa na yan, hindi lang tikim, kundi madadala tayo sa buong karanasan, panlasa ng kaharian sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. I hope this sentence will make a deep impression on you. The kingdom is the shining of the Lord Jesus, and the kingdom is the spreading of the Lord Jesus by shining over you. He told Peter, James, and John that they would see him coming in his kingdom, that they would see the kingdom of God having come in power. Amen. So bago siya nag-transfigured, sabi niya, makikita ninyo ako, no, sa panahon ng pagdating ng kaharian. At yun, pinakita niya yung transfiguration. So itong transfiguration, ito ay ang pagpapakita ng Panginoon sa kanyang kaharian, na dinala niya, pinakita niya doon sa pagbabagong anyo sa tuktok ng bundok. Transfiguration, pagbabagong anyo sa tuktok ng bundok nung panahon na yan. At binanggit sa atin, ito ang kaharian na dumating sa kapangyarihan. Sabi dito, coming in His kingdom. Okay? Tapos sinabi niya, kingdom of God having come in power. Ibig sabihin, hindi basta-basta itong kaharian na ito. Meron siyang kapangyarihan na pamahalaan ang buong sangkalupaan sa panahon na yan. At i-wipe out niya ang lahat ng kapamahalaan upang siya lang ang mamahala. So, ganun. So, ngayong panahon na ito, nagpapalakasan yung yung mga bansa sa mundo. Mas malakas kami. Dami namin missile. Lakas-lakas namin. Pero yung mga puwersa na yan, mawa-wipe out lahat yan pagdating ng Panginoon. Ang kapangyarihan ng kanyang kaharian, sasabihin, lahat ng mga kapamahalaan ay maglalaho para mga chaff, sabi niya. Para mga chaff, ibig sabihin yung kaharian ng Panginoon katulad ng isang bundok na pupunuin niya ang buong sangkalupaan. At ito ay kaharian ng liwanag. Yan, kaharian ng liwanag. So, ibig sabihin, walang corruption dito. Kasi ang mga corruption, mga tiwali, ay nasa kadiliman yan. Kapag may katiwalian, may kadiliman. Sapagat kung may liwanag, walang katiwalian. Lahat magiging maayos at makatwiran. Amen. Amen. Why did they see? What did they see? Ano yung nakita nila? Okay. What did they see? They saw the shining of the Lord Jesus when Peter, James, and John were under
were all under his shining. They were in the kingdom. Also the dead saints, represented by Moses, and the living saints, represented by Elijah, appeared and were under the shining of the spreading of the Lord Jesus. Amen. So, kumpleto. May mga representation yan. Of course, si Peter, si John, at si James, sila yung nagre-represent sa bagong tipang mananampalataya. Di ba? Si Moses naman, okay, ay representation ng mga buhay na, okay, yung si Moses naman, nire-represent niya yung mga buhay na mga mananampalataya sa Old Testament. Si Elijah naman, okay, ay nire-represent naman niya yung mga saints sa ilalim ng mga propeta. Kasi ang mga banal sa lumang tipan ay may dalawang grupo. Ang una ay yung mga banal sa ilalim ng kautusan na nire-represent ni Moses. At yung isa naman ay ang mga nasa ilalim ng mga propeta na nire-represent ni Elijah. Kaya kumpleto yung representation ng lahat ng mga believers sa buong sansinukob mula dito sa limang ito. Amen. Na pinakikita sa atin, ang buong kaharian na darating ay para sa lahat ng mga believer. Mula sa Old hanggang sa New Testament. Pero ito ay limitado lamang sa mga overcomer. Kaya kailangan maging overcomer tayo upang magkaroon tayo ng bahagi dito sa pagpapakita ng kaharian. Amen. So suppose there are 5 brothers living together in a brother's house. If these brothers are really under the shining of the Lord Jesus, the kingdom will be there in that brother's house. However you visit them, or whenever you visit them, you will sense the shining, the reigning, the ruling, and the good order. O ito. Halimbawa, sabi niya, merong mga 5 brothers. So, brothers ang example. So, makinig kayo. Sabi niya, kung itong mga brothers na ito ay nasa ilalim ng liwanag ng Panginoong Jesus. Ibig sabihin yung kanilang pamumuhay ay nasa ilalim ng liwanag ng Panginoong Jesus. Ang kaharian ay masusumpungan mo sa mga kapatid na ito. Kasi nabubuhay sila sa ilalim ng liwanag ng Panginoon. So ang kaharian ay nasa kanila. Itong kaharian na ito ay nandoon sa brother's house. Pag-visit mo ang liwanag dito. Ibig sabihin, lahat yan 5 na yan nabubuhay sa liwanag ng Panginoon. At ang kaharian nasa kanila. So, yan ang sabi. O, ito naman. So, nasa ba? Whenever you visit them, you will sense the shining and the reigning, the ruling, and the good order. Although you would find no list of regulation, everything is kept in order by the shining. So, pag binisita mo yung 5 yan na nabubuhay sa liwanag, lahat maayos. Good order sila. So, bagamat wala kang makikitang nakalist doon ng mga regulations. Pero maayos sila. Sapagat sila ay nabubuhay sa liwanag. Walang gulo. Maayos. Walang kailangan. Hindi nila kailangan ng mga listahan ng regulation. Anong gagawin? Anong hindi pwede? Wala. Ibig sabihin, mula lang sa liwanag, kaya silang dalhin sa kaayusan. Yan ang realidad ng kaharian sa pamamagitan ng liwanag. Amen. Ito naman. Suppose, however, they do not live under the shining, but rather they criticize and despise one another while pretending to love one another. Kung hindi naman sila nabubuhay sa liwanag, ano mangyayari?
Ayan, magpipintasan na sila. Alam ba, si brother, ang ano niyan, ang sama ng ugali. Sa kabilang panig naman, alam mo yung brother na yan, pinipintasan ako, pero mas masahol pa siya. So, ganun na nangyayari. Kadiliman, criticism, kasi wala silang liwanag eh. So, yun ang magiging situation nila. Oo. Bagamat, pag nakita-kita, kunyari, mahal yung isa't isa. Ay, brother, I love you. What's brother? Okay ito. Ano lang yun? Pretending, kunyari lang. Pero sa totoo, dahil nasa kadiliman sila, hindi totoo yun. So, yan yung situation. Okay? Although everything is quiet, there is a dreadful presence of death. Although no one is fighting and everything is in order, death and the authority of darkness are still there. Amen. So may sinabi parito na sabi niya, if you visit them, you will have the spiritual sensation that you are in a cemetery. There is nothing. There is no shining. So yan yung nangyayari minsan. Kung minsan maski sa church life, may mga kapatid na hindi nabubuhay sa liwanag, hindi naghahabol sa salita. Kaya sila ay nadadala sa kadiliman. At mula sa kadiliman, maraming negatibong bagay na nangyayari sa buhay nila. At kuminsan, nadadala rin ito sa church life. Yan yung epekto ng walang liwanag na nananahan sa iyo. Hindi ka na sa ilalim ng liwanag ng Panginoon. Kaya kanina binanggit ko yung sequence eh. Bakit wala ka sa liwanag? Kasi walang salita. Hindi ka naghahabol sa salita. Dahil hindi ka naghahabol sa salita, hindi ka nabubuhay sa realidad ng kaharian na kung saan nandiyan dyan ang pagsilay ng Panginoon. Kaya, anong nangyayari? Merong pintasan, tampuhan, sama ng loob, nasasaktan sa isa't isa, at naaapektuhan. Hindi lang yung buhay eklesiya mo, kundi ikaw mismo naaapektuhan. At ang pananaw mo, tama ka, mali sila. Sabagat ang isang tao na nasa kadiliman, palaging ang feeling niya siya ay tama. So, gano'n na nangyayari. Kapag ikaw ay nabubuhay sa kadiliman, ang feeling mo, mali ang mga tao sa paligid mo. Kaya meron kang hatred. Meron kang offended feeling. Sasaktan ka. Bakit gano'n sila? At kadalasan, nag-reason out ka ng mga magagaling na mga dahilan. At minsan nadadamay tuloy yung mga ibang kapatid. So, gano'n na nangyayari yan. Maingay. Ay, alam niyo ba? Ano nangyari? Hindi pa nagtatanong yung mga tao, ano ka na? Aggressive ka na. So, ganyan. Pero kung nasa liwanag ka, maaahon ka mula sa mga negatibong bagay. Mari nandiyan yung negatibong bagay, hindi ka naaapektuhan. At nabubuhay ka sa pagiging magpagkumbaba. At nabubuhay ka sa isang relasyon na kung saan ang Panginoon tuloy-tuloy kanyang binibigyan ng liwanag. Kaya ito ay pagpapakita kung nasaan tayo. Kung nasaan tayo. So nawa, huwag ka magplano. Pumunta ka na lang sa Panginoon araw-araw. Maghabol sa salita. Hayaan na ang kanyang salita ay madala tayo sa isang sitwasyon na siya mismo ay magliliwanag sa ating puso. At mula dyan, mabubuhay ka sa loob ng Espiritu. Sa loob ng Espiritu. Kuminsan, may mga pangyayari na gumagawa si Satanas sa kapaligiran para ikaw ay kawawain. Pero hindi ka nagre-react. Hindi ka nagre-react. Hindi lumalala ang sitwasyon. Dahil ikaw ay nananatili sa liwanag ng Panginoon. So, minsan may mga ganyang pangyayari. Nang si Moses,
Okay. Sa panahon niya, nagrebelde ang mga tao sa kanya. Nagkaroon ba ng away? Hindi. Sabi ng Biblia, nanatili siyang meek. Maamos. The meekest man on the face of the earth. Hindi siya na apektuhan ng tama at mali. Ang presensya ng Panginoon ginawa siyang maamo. Walang gulo. Kaya may gulo, may mga tigre. Amen. Okay, so last paragraph na ako. Sabi niya, the kingdom is the shining of the reality of the Lord Jesus. Whenever He is shining over you, and you are under that shining, you are in the kingdom. Nasa kingdom ka ba? Depende kung merong liwanag ang Panginoon sa iyo. Kapag ang Panginoon ay nagliliwanag sa iyo, be sure, nasa kingdom ka. Nasa kingdom ka. O Panginoon, ikaw ang liwanag ng buhay ko. Ang sarap ng pakiramdam na ako ay nasa ilalim ng iyong liwanag. Nasa kingdom ka. Ibig sabihin, kasi tayo, so mga kapatid, meron dalawang bagay sa buhay natin. Yan ay ang pandama ng buhay at ang pandama ng kamatayan. Sa panahon ng pandama ng buhay, lahat ay okay. Pwedeng hindi okay yung kapaligiran, pero okay pa rin ang pandama. Masigla ka, meron kang kasariwaan, meron kang kapayapaan, at malaya ka sa mga tense, sa mga stress. So, yan yung pandama ng buhay. Ibig sabihin, tama. Tama ang iyong kinalalagyan. Pero yung isa naman ay pandama ng kamatayan. Hindi ka masaya, hindi ka mapakali, worry ka, stress ka. Wala kang feeling ng sigla. Para bang ang luma ng pakiramdam mo at ang sitwasyon mo. Parang feeling napakatanda mo na. So, yan yung dalawang situation. Kaya sinasabi niya, the mindset in the spirit is life and peace. And the mindset in the flesh is death. So, ganyan. So, yan ay clear indication kung nasaan ka. Dito naman pinabanggit ang liwanag at kadiliman. So, yun din yun. Ang liwanag, syempre positive siya. Kapag maliwanag, nakakagalaw ka. Maginhawa ang galaw mo kasi ang liwanag eh. Hindi ka mababangga. Hindi ka nangangapa. Pero pag nawala ang liwanag, nandun ka na lang. Nakamukmuk. So naalala ko sa Egypt, nangyari yan eh. Ilang araw na kadiliman sa mga Egypto, sa mga Egyptian. Hindi sila nakagalaw. Nandun lang sila sa isang lugar. Samantalang doon sa lugar ng mga Israelites, walang dilim. Amen. So yan ay mga indikasyon na nagpapakita sa atin kung nasaan tayo. Amen. So, salamat sa Panginoon. Amen.